Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, November 5, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. PAOK spokesperson Director Winston Casio sinibak sa pwesto matapos sampalin ng isang POGO worker sa Bataan. Casio nagpaliwanag. Bagyong Marce, lumakas pa sa typhoon category. Mga lugar na posibleng hagupitin at dapat maghanda. Alamin. Araw ng eleksyon sa Amerika. Kamala Harris at Donald Trump, dikit ang laban. Filipino-Americans nakilahok sa botohan. Inflation nitong Oktubre, tumaas. Mga Pinoy, umaaray sa taas presyo ng mga bilihin. Gusto mo bang maging Pinoy athlete? Sports competition na Batang Pinoy 2024 magbabalik ngayong Nobyembre. At Piolo Pascual, may natutuhang mga aral sa nalalapit na pagtatapos ng teleseryeng Pamilya Sagrado. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Sinibak sa pwesto bilang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Director Winston Casio matapos maaktuhang sinampal ang isang empleyado sa ni-raid na umano'y POGO hub sa Bataan. May paliwanag naman si Casio kung bakit niya ito ginawa. Kalat ngayon sa social media ang video na ito. Nakuha noong October 31 ng gabi matapos ang isinagawang raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang hinihinalang POGO hub sa Bagak, Bataan. Kita sa video ang tagapagsalita ng PAOK na si Winston Casio na tila kaalitan ang isa sa mga empleyado roon. Maya-maya pa, naaktuhan si Casio na binigyan ng tig-isang sampal ang magkabilang pisngi ng lalaki. At bago matapos ang video, umisa pa ng pahabol na sampal si Casio. Paliwanag ng PAOK official, pinagsabihan niya ang POGO staff na umano'y nagmura at bastos na nanduro gamit ang kanyang hinlalatong daliri sa tauhan ng ahensya. Una na rin daw nagyabang ang tauhan na hindi nito kakayanin na dalhin sa detention facility ang nasa 900 POGO workers. Doon ako nagkamali. Hindi ko dapat ginawa yung mag-asawang sampal na yon kasi parang street justice yan parang vigilanteism. At yun ang tap-tap. Hindi ko dapat ginawa yun, no? Agad tinanggal pansamantala sa pwesto si Casio habang hinihingan ng paliwanag sa insidente. Buong pagsisisi namang humingi ng paumanhin si Casio sa nangyari. Tinatanggap ko yung magiging kaparusahan at saka ngayon naparusahan na po ako, naka-admin status ako. Samantala, may reaksyon si former Police Chief Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, bagamat nakakainsulto ang ginawa ng POGO employee, hindi pa rin daw dapat manakit ang government official sa sinumang sibilyan. Anong dirty finger siya? O minura siya, dirty finger. Dapat ang action niya doon is, sabi ni Bato, inhale. Inhale dapat, exhale. Huwag kang mag-react agad. Lalo na pag may kamera. Patay ka dyan. Hindi pa rin sumipot ang mga resource person mula sa Office of the Vice President sa pagdinig ng Kamara ukol sa umano'y anomalya sa paggasto sa daang milyong pisong confidential funds sa ilalim ni VP Sara Duterte. Nagbanta ang isang kongresista na papatawan na ng contempt ang mga OVP officials na ito. May balitang A to Z si Kim Salinas. With the COMSEC No-show pa rin sa ika-4 na pagdinig ng House Committee on Good Government ang mga opisyal ng Office of the Vice President kaugnay sa mga anomalya umano sa confidential funds sa ilalim ni VP Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, tila hindi ginagalang ang ginagawang pagdinig ng Kamara. I would assume that if all of these are connected with the Vice President,
It is the Vice President herself that asked them not to attend this hearing. Dumalo sa pagdinig ang dating DepEd spokesperson ni BP Sara na si Attorney Michael Powa pero sinabi niyang wala na siyang koneksyon sa OBP. I would like to inform the Honorable Committee that I am no longer connected po with the Office of the Vice President. Not even as a spokesman. Wala na rin po ako as spokesperson. Kaya giit ngayon ni Representative Joel Chua kay BP Sara at kanyang mga tauhan, Marahil, mas makabubuting kung sa halip na mag-presscon ay dumalo na lamang sa ating mga pagdinig upang harapin ang mga katanungang ito under oath kabilang ang kanyang mga tauhan. kaya binantaan na ng mga kongresista ang naturang mga opisyal ng OBP. May I respectfully move na lang, Mr. Chairman, to once again issue subpoena ad testificandum to all those mentioned names. If they will not come for the 5th time, then I might make a motion to hold them in contempt. Because this is the 4th time. This is unfair to these people here who have attended every time that they are called upon. Napag-alaman na sa isa sa 7 hinahanap na mga resource person ay umalis na ng bansa. Attorney Zulaika T. Lopez entered the immigration gates of the airport last night at 7:31 p.m. Aboard flight PR-102 Manila to Los Angeles. But the rest are still in the Philippines. Batay sa Commission on Audit Records, ginastos umano ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Pero una nang iginiit ni BP Sara na walang anomalya rito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, ikatlong opisyal ng Department of Education ang umamin na nakatanggap umano siya ng envelope na may pera habang nanunungkulan si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng ahensya. Sa pagdinig ng Kamara, inamin ni DepEd Chief Accountant Maria Runa Catalan na nakatanggap siya ng envelope na may 25,000 pesos. Mula yan kay Assistant Secretary Sunshine Fajarda. 9 beses po mula Pebrero hanggang Setyembre 2023. Ito'y kahit na walang voucher na pinirmahan para rito. Anya, allowance lang daw ito mula kay VP Sara. Wala pa namang pahayag ang Office of the Vice President hinggil sa bagong isyung ito. Honestly, as ASEX Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I receive it knowing na it was not part of the Who gave you confidential fund. the Isa ng ganap na typhoon ang bagyong Marce. Huling namataan ng bagyo sa layong 480 kilometers silangan ng Etxague, Isabela. Taglay ang lakas ng hangin na 130 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 160 kph. Habang kumikilos pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers kada oras. Nasa sa ilalim sa wind signal number 1 ang 12 probinsya kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, gayon din ang Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Inaasahang lalakas pa si Marce bago tumama sa kalupaan sa Babuyan Islands o kaya hilagang bahagi ng Cagayan sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Posible namang lumabas ang bagyong Marce sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng gabi o kaya Sabado ng umaga. Mula nga sa tropical storm level ay lumakas nga sa typhoon category ang bagyong Marce. Yan na ang ika-13 bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Kabilang sa mga inilalatag na safety measures ng pamahalaan ay ang forced evacuation sa mga residente na posibleng mapuruhan ng bagyo. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Isa sa iniutos si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga apektadong local government unit o LGUs ay magpatupad na ng forced evacuation para hindi na mapuruhan pa ng bagyong Marce na umakyat na sa typhoon category. Ang mga municipal mayors at disaster risk reduction officers ay nire-require ng DILG. Number 1, na mag-enforced evacuation sa mga lugar na hindi maaabot ng ating mga puwersa.
Normally, ang ating kapulisan at ang armed forces ang nagbibigay ng saklolo. Ang hindi po maaabot ay pinag-evacuate na po sa evacuation centers. Sa panig ng DSWD, sapat pa ang supply ng kanilang food packs sa kabila ng pananalasa ng magkasunod na bagyong Christine at Leon. Ang ating national stockpile po ng family food packs ngayong araw na to is at 1,351,815. Bago po dumating ang Christine, ito po ay nasa 2 milyon. Naka-standby na rin ang search, rescue and retrieval teams ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga probinsyang daraanan ng bagyo. Ngayon po sa area ng Northern Luzon, meron po tayo mga 305 na SRR teams na nakadeploy. Ready na po silang tumulong sa ating mga kababayan pagka dumating po itong bagyong Marce. At meron po tayong nakahanda rin na mga airlift capabilities. Meron tayong mga C-130s na available na magdala po ng mga relief goods and non-food items. Meron rin po tayong 7 Black Hawk helicopters na nakahanda. Sa ngayon po ay naglo-load na po tayo ng food and non-food items dito po sa Subic. Doon po sa 2 barko natin na malalaki ng Philippine Navy. At once makumpleto po yung pag-load natin ng food and non-food items, kasama po dito yung mga construction materials, dadalhin na po natin ito sa Basco, Batanes. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, critical ngayon ang water level sa mga dam sa Northern Luzon. Critical po dito ang Magat Dam sa may Northern Luzon, Cagayan, Isabela area dahil it requires only about 77 millimeters of rain at ito ay maabot niya ang normal high level. No? At ang alam naman natin ang Cagayan River Basin ay malawak at konting ulan lang ito ay maring pataas ng level ng Magat. Pero itong preemptive spilling na kailangan pong gawin in preparation po sa malakas na ulan. At ang gagawin po sana ay unti-unti pong paglabas ng tubig para po kung sakali pong ang malakas ng ulan ay tatama din po sa mga dams po natin, hindi po kailangan mag-emergency spillage. Lunes pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Marce at ayon sa Pag-asa, posibleng humagupit ito sa kalupaan ng Northern Luzon sa Huwebes o Biyernes. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Umarangkada na ang botohan para sa pagkapangulo sa Amerika, kung saan git-gitan pa rin ang laban sa pagitan ni Kamala Harris at Donald Trump. Mahalaga naman ang tinig ng Filipino-Americans at iba pang immigrant groups sa magiging resulta ng halalan doon. Ang Balitang A to Z ni Paul Henson. Araw ng botohan sa Amerika, higit 75 milyong botante ang nauna na sa early voting sa pamamagitan ng mail balloting. Pero milyon-milyon pa ang inaasahang pipila sa mga polling precinct. Mataas ang tensyon sa election day. Sa pinakahuling national survey average ng The Guardian, 1 puntos lang ang lamang ni Kamala Harris laban kay Donald Trump, 48% versus 47%. Nag-ikot pa ang dalawang kandidato sa mga battleground states sa bisperas ng halalan para sa kanilang last pitch sa mga botante. Inihayag ni Harris sa Philadelphia sa Pennsylvania State ang kanyang kumpiyansa. The momentum is on our side. And make no mistake, we will win. And we will win because when you know what you stand for, you know what to fight for. Sa Pittsburgh naman sa parehong Pennsylvania State ang campaign rally ni Trump. With your vote tomorrow, we can fix every single problem our country faces and lead America. And indeed the whole world
to new heights of glory. Ayon kay Ago Pedalizo, isang healthcare professional at kasapi ng Filipino-American Human Rights Alliance sa San Francisco, California, matindi ang hatian maging sa PhilAm community. Kamusta yung mood, no, coming into election day? Ito yung klase ng election na yung minorities play a big role. It's all or nothing. Tapos naka-concentrate yung mga Pilipino in key states like Nevada. So malaki ang role ng Filipino. We just have to focus on issues that matter to them. Ilan sa mga isyong yan ay trabaho at immigration. Pabor si Harris sa legal immigration sa pamamagitan ng employment-based at family visas. Nagbanta naman si Trump na ipade-deport ang milyon-milyong undocumented immigrants. Part yun eh. Part yun ng pangarap ng bawat Pilipino or bawat immigrants, di ba? Na magkaroon ng chance, magkaroon ng negosyo. We want a good society that provides equal opportunity. We want a society that actually protects the rights of women, minorities, immigrants, and we want opportunities under a good government. Ayon sa grupong Asian American Pacific Islanders o AAPI, may 2.14 million PhilAm eligible voters na kabilang sa tatlong pinakamalaking boses ng AAPI sa US elections. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Samantala, naniniwala ang isang eksperto na patuloy na susuporta ang USA sa Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea. Ito'y kahit na sino ang maupong susunod na Pangulo ng Amerika. Ayon kay Gregory Poling, direktor ng Asia Maritime Transparency Initiative, asahan ang tuloy-tuloy na suporta ng US para pigilan ang agresyon ng China sa pinagtatalunang teritoryo. Pero paliwanag pa niya, mas tutok si Vice President Kamala Harris sa isyung ito kumpara kay dating Pangulong Donald Trump. Matatanda ang bumisita sa Palawan si Harris para pag-aralan ng isyu. Dagdag pa ni Poling, bagamat walang mabilis na solusyon sa tensyon, mahalaga ang patuloy na pagkilos para protektahan ang karapatan ng Pilipinas. I worry a little bit that Donald Trump himself probably doesn't feel as invested as Kamala Harris would. You know, Harris came, she spoke on the Teresa Magbanua and Palawan. She clearly gets the alliance. Trump, in his first 4 years, never said the words South China Sea. It was always his cabinet officials. But assuming that we get similar cabinet officials, I would expect a similar policy. Muling nagbigay ingay sa publiko ang pambato ng Pilipinas para sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo. Suot ang kanyang red dress. Fierce look na nagbigay ng sample rampa na tampisa walk si Chelsea. Samantala, nagsimula na rin ang bayanihan for the 5th crown ni Chelsea ng MUPH para sa Miss Universe 2024 fan vote at Voice for Change. Layunin ng organisasyon na maipresenta ang timely at essential advocacy para sa pamilya ng mga migrant workers na siyang main campaign ni Chelsea. Kasalukuyan nasa 12th place ng Miss Universe fan vote at Voice for Change si Chelsea Manalo. Abangan sa aming pagbabalik, inflation nitong Oktubre tumaas. Pinoy, umaaray sa taas presyo ng mga pinamimili. At gusto mo bang maging Pinoy athlete? Batang Pinoy, magbabalik ngayong buwan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mas pinahusay ng Philippine Postal Corporation ang safety features ng bagong Postal ID matapos suspindihin ang pagtanggap ng aplikasyon noong Marso ng nakaraang taon dahil sa technical issues. Tuwang-tuwa naman ang publiko dahil mas mabilis na raw ang proseso para makakuha ng Postal ID. Paano nga ba? Alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Aminado ang estudyanteng si Rio na mahirap ang walang valid government ID lalo na sa panahon ngayon. Reklamo niya, kailangan daw ng ID kapag kukuha ng government-issued ID ngunit wala pa naman siyang ni kahit isa. Dahil dito, hirap si Rio na ma-activate ang kanyang e-wallet at makagamit ng mga online games at apps na nangangailangan ng valid ID. Mahirap po kasi kumuha eh. Kasi 16 years old pa lang po ako, yung iba po kailangan
legal age na. Yung iba naman po sobrang tagal dumating. Pero worry no more dahil inilunsad na ng Philippine Postal Corporation ang bagong postal ID matapos muling buksan ng aplikasyon para dito nitong October 15. Madali lang makakuha ng postal ID na may 3 taong validity. Kailangan lang ng birth certificate o anumang proof of identity tulad ng national ID o barangay clearance, proof of address or proof of billing, postal ID application form at bayad na 550 pesos. Kaya ang ating team hindi na nagpatumpik-tumpik pa at agad na rin nagpa-capture para sa postal ID. Mas ligtas na rin ang bagong postal ID dahil maaari na itong magsilbi bilang address verification system para masigurong tama ang delivery ng mga sulat at parcel. The first function of it is the KYC, the Know Your Customer, as an address, no? Kasi if you would notice, a lot of IDs doesn't confirm the address of the person. It will answer the unbank, no, about half of the country's population is unbanked. So medyo sana makatulong siya, especially in the far-flung areas. No to fake ID at scammers. Mas madaling malalaman ngayon kung tunay o peke ang postal ID. Kapag iniskan kasi ang QR code ng tunay na ID, ide-direkta ka sa site ng Philippine Post. Pero ang peke, hindi gumagana ang QR code. Kaya naman, malaking ginhawa ito para kay Nanay Leonida dahil nakasisiguro siyang hindi siya maloloko at magagamit ang kanyang ID sa pagkuha ng ayuda o benefits. Siyempre kailangan may ID para legit. Walang age limit sa pagkuha ng postal ID. Kahit 1 taong gulang pwede nang mag-apply. Sa loob lamang ng 5 hanggang 7 araw, may valid ID ka na magagamit sa passport applications at bank transactions. Samantala, inilunsad na rin ngayong Martes ang Express Mail Service o EMS Next Day Delivery na target mas pabilisin ang paghahatid ng mail at package services sa Metro Manila at kasunod nito sa malalayong lugar at iba pang rehiyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito'y matapos ang medyo mababang inflation rate na naitala sa mga nakaraang buwan. Kaya naman ilang Pinoy umaaray sa taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin lalo't holiday season na rin. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Pampawi ng init para kay Jella, isang college student, ang malamig na soft drinks. Pero kahit simpleng soft drinks, kailangan na niyang magtipid. Medyo tumataas na po siya and hindi na po, unlike before na 12 pesos lang. Ngayon po, umabot na siya ng 25 pesos sa isang bottle lang po ng soft drinks. Muling bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at produkto nitong Oktubre matapos bumagal ang inflation sa nakaraang 2 buwan. Ang headline inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 2.3% nitong Oktubre 2024. Bagaman bumilis, ito ang pangalawang pinakamabagal na inflation rate ngayong taon, kasunod ng 1.9% noong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng bigas na sinundan ng pagmahal ng gulay, isda, renta sa bahay, LPG, singil sa tubig, pamasahe at non-alcoholic beverages. Nakaapekto rin ang mga nakaraang bagyo, lalo na sa sektor ng agrikultura. Kaya ang ilang Pinoy, ramdam na ramdam ang epekto ng mataas na presyo. Sa ngayon po, hindi pa rin nagbabago, mataas pa rin po. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi tayo bibili, kinakain araw-araw. Kaya kahit mataas, bili pa rin. Sana po ibaba po yung presyo ng pamasahe pa rin po kasi masakit pa rin po sa bulsa. Paliwanag naman ng National Economic Development Authority, pasok pa rin sa target ng gobyerno ang inflation ngayong Oktubre. Patuloy rin nilang minomonitor ang presyo ng mga pagkain lalo na matapos ang pinsala ng mga nagdaang bagyo at pumasok na ang holiday season. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinag-aaralan ng chairman ng Senate Committee on Public Services na si Senator Raffy Tulfo ang investigasyon sa paggamit ng Protocol Plate number 7 sa EDSA busway. Ayon kay Tulfo, kailangan tukuyin muna ang driver o may-ari ng sasakyan bago magpatawag ng pagdinig. Matatandaan nag-viral kamakailan ng SUV na dumaan sa EDSA busway gamit ang Protocol Plate number 7 na eksklusibo lang sa mga senador. Desidido si Tulfo na pananagutin ang driver at may-ari ng sasakyan matapos matuklasan din na peke ang plaka nito.
Na once na matukoy natin, maybe patawag tayo ng hearing para hindi na maulit yung ganung klase mga problema na kahit na sino pwede ma-make ng mga plaka left and right, plaka number 7, 8, 1, 3, dapat stop na yon. Mariing itinatanggi ni NCRPO Director Police Major General Sidney Hernia ang paratang ng extortion laban sa kanya at sa 14 pang NCRPO officers sa isinagawang raid ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa online scammers at illegal pogo operations sa Century Peak Tower sa Ermita, Maynila. Hininimok ni Hernia ang mga nag-aakusa na maglabas ng ebidensya kung mapatutunayang nangikil sila sa mga nahuli matapos ang operasyon. Binigyang diin din ni Hernia na handa silang humarap sa investigasyon bilang bahagi ng kanilang paninindigan sa transparency. Iginigiit naman ang kampo ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go na ibasura na ang mga kasong perjury at falsification na isinampa ng NBI kaugnay ng umano'y peking affidavit sa kasong human trafficking na may kaugnayan sa illegal pogo operations. Ayon sa abogado ni Go, nagsumite na sila ng counter affidavit sa Department of Justice pero tumanggi naman na magbigay ng komento nang tanungin kung dapat bang habulin ang notary public na si Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo ng naturang salaysay. Siya naman ang pumirma doon. Kailan po? Pre-signed kasi yan. Oo. So bago po siya umalis? So wala akong nakikitang falsification doon kasi siya naman ang pumirma doon. Ngayon, kung sino yung nagnotaryo, dapat yun ang tanungin natin. Samantala, naghain ng panibagong complaint affidavits ng human trafficking case ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Cassandra Leong ng Lucky South 99. Dahil sa mga supplemental o dagdag na complaint na isinumite ng PNP na reschedule sa November 18 ang preliminary investigation sa Justice Department. Hindi pa naman daw nababasa ng kampo ni Cassandra Ong ang mga isinumiting reklamo. Sa ngayon, nakakulong pa rin si Ong sa Correctional Institute for Women alinsunod sa kautusan ng House of Representatives. It's just about what you would expect under ordinary detention circumstances. But it's still very humane. She's still being treated quite fairly there. Mariing tumutol si Senator Bato de la Rosa sa posibleng pagsumite ng Senado ng opisyal na transcript sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Giit ni de la Rosa, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Sinabi pa nito na si Pangulong Marcos ang dapat masunod sa isyung ito bilang pinuno ng foreign policy. Matatandaang si De La Rosa ang PNP chief nung kasagsagan ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, sinabi ni Senate President Francis Cheese Escudero na handa ang mataas na kapulungan na magbigay ng certified copy ng transcript ng investigasyon sa ICC kung may sapat na dahilan. Gusto niya i-submit doon. But then, kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC? When in fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Sa nalalapit na holiday season, nagpaalala ang isang wellness company sa publiko na umiwas po sa stress at pumili ng masustansyang pagkain. Sa kanilang ika-18 anibersaryo, hinikayat ng Noble Life International ang mga Pilipino na pahalagahan ng kalusugan kung saan sinimula ng Linis Colon Campaign para matiyak na malusog ang katawan. Ayon po sa National Library of Medicine, colorectal cancer ang ikatlong pinakakaraniwang cancer sa Pilipinas. Layunin ng kampanya na maiwasan ng sakit sa pamamagitan ng tamang pangangalaga sa katawan. Galing ng Pinoy muling aarangkada dahil handa nang magpakitang gilas ang mga batang atletang nangangarap maging pambansang atleta sa 2024 Batang Pinoy National Championships. Sa 30 sports, magtatagisan ng galing at liksi ang mga batang atleta kung saan sasabak ang ilan sa kanila sa mga bagong kasaling sport tulad ng Courage, Jiu-Jitsu at Obstacle Course. Habang muling papalo ngayon ang larong soft tennis. Nasa humigit kumulang 12
12,000 delegado mula sa mahigit 170 na local government units ang magpapaligsahan para sa mahigit 1,000 gintong medalya. Divided sa 3 kategorya yan base sa edad ng palaro, mula 12 to 13 years old, 14 to 15, at 16 hanggang 17 taong gulang. Gaganapin po yan November 23 hanggang 28 sa Puerto Princesa City, Palawan. Good luck sa ating mga batang atleta. Susunod, Piolo Pascual, ibinahagi ang mga natutuhan sa nalalapit na pagtatapos ng teleseryeng Pamilya Sagrado. At stress na ba ngayong Martes? Matuwa sa innocent at cute fur babies, pampa good vibes. Huwag bibitiw ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Abot-abot ang pasasalamat ni Papa Piolo Pascual sa mainit na suporta sa hit teleserye nilang Pamilya Sagrado. Sa nalalapit na pagtatapos, ano kayang mga pasabog at revelasyon ang dapat abangan? Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Lane! Ilang linggo na nga lang at magtatapos na ang kapamilya hit teleserye na Pamilya Sagrado. Habang papalapit ang finale, abala naman na si Piolo Pascual sa mga susunod niyang proyekto. Walang hanggang pasasalamat ang mensahe ng kapamilya actor na si Piolo Pascual para sa mga taga-subaybay ng teleseryeng Pamilya Sagrado. Thank you for supporting our show and for always being here. We're just in one business, so I really appreciate you guys. Thank you, thank you. Sa media conference ngayong Martes, masaya ang aktor na si Papa P sa kabila ng nalalapit na pagtatapos ng teleserye. Main character si Piolo na gumaganap bilang si Rafael Sagrado. Ibinahagi rin ni Piolo ang pinakamahirap na role niya bilang artista. Playing the president, playing the father of these two kids, and playing alongside the greats, my dad, Chippy, Tercio Cruz III, John Arcelia, and of course watching them, even Osang, Shaina, Maylene, Aiko, all of them, they brought in so much, passion. Grabe. Doon sa trabaho nila. So, ang sarap pag kasama ko doon. So, yun ang nakaka-challenge every time we come to the set and we have to prepare for scenes. Marami raw natutunan dito si Papa P na maaaring mai-apply sa tunay na buhay. A lot, just being a father, being a person, being a human being, being a son. I guess dedication to the craft and being willing to learn and be told what to do. And I guess importante yung attitude. Dagdag ni Piolo, hindi lang sila family sa harap ng camera. Dahil pati off-cam, tunay na magkakapamilya ang turingan nila. Kaya naman sa nalalapit na pagtatapos ng Pamilya Sagrado, ano pa kaya ang natatagong sikreto ng Pamilya Sagrado ang mabubunyag? Samantala, handa na rin si Piolo para sa exciting and most awaited movie nila ni Bossing Vic Soto. Yan ang MMFF 2024 entry na The Kingdom na ipapalabas sa mga sinihan sa December 25. Pero sa dami nga ng offer kay Papa P, paano nga ba siya pumipili ng projects? I made sure that I gave life to a character na may kapupulutan ng aral. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ang sarap panoorin. Yan ang say ng netizen sa isang video sa TikTok. Kitang-kita kasi ang ika nga nila, immeasurable happiness o walang hanggang kasiyahan na pawang innocent fur babies na mga ito. Panoorin.
Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa isang South Korean politician at abogado na si Park Won-soon. Ang sabi niya, naiaangat ng pagiging matapat ang kredibilidad at pananagutan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. At ang bilis po talaga, papalapit na ng papalapit, 50 days na lang, Pasko na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!